Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Nagulat silang lahat at wala silang ka-idea sa kung ano nga bang ibig sabihin ng matandang si Lolo Pacifico. Subalit, ang labis nilang ipinagtatakay ay kung bakit para bang alam niya kung ano ang kanilang dinaranas sa buhay. Huminto na ito sa kanyang ginagawang pagkain at tinangka na sana niyang dumukot ng pera sa kanyang kaliwang bulsa ng kanyang suot na pantalong kupas. Subalit, mabilis siyang pinigilan ni Mang Delfin at sinabi niya sa kanyang, "Tatang, huwag na po ninyong bayaran yung inyo pong kinain. Yan po'y bigay namin sa inyo," ang sabi ni Mang Delfin. Subalit nagpatuloy pa rin sa kanyang ginagawang pagdukot sa kanyang bulsa ang nasabing matanda at meron siyang inilabas sa kanyang bulsang isang telang itim at naglalaman ng 5 pirasong sinaunang mga barya. Bukod sa ito'y sinaunang barya ay masasabi ring ito'y lumang-luma na. "Iho, makinig ka. Ang baryang ito'y matagal nang nasa aking pag-iingat at marami nang dumaan sa aking buhay. Subalit pilit ko itong iniingatan. Makinig ka, iho. Huwag na huwag niyong ilalayo dito sa inyong tindahan ang mga baryang ito. O higit na mas mainam na ito'y ilagay niyo sa lalagyan ng inyong mga perang binta. Dahil ang mga baryang ito ay magdadagdag ng swerte sa inyong buhay basta't kinakailangang merong kalakip na pagsisikap na papanahon na para ito'y aking ibigay o ipagkatiwala sa isang taong katulad nyo." Ang mahina, subalit seryoso at walang bahid ng pagbibirong pagkakasabi ng matandang si Lolo Pacifico kay Mang Delfin at sa kanyang buong pamilya. Kasunod ay tumayo ito at iniabot niya kay Mang Delfin ang nasabing 5 pirasong mga luma at sinaunang mga barya. Subalit tinanggihan siya ni Mang Delfin at sinabi niyang, "Baka po, tatang, sobrang napaka-importante po sa inyo ng mga baryang ito." "Hindi na, iho. Dahil sa naging huli na sa akin ang lahat, mahabang kwento at mauubos ang inyong oras kung ipapaliwanag ko pa sa inyo ang lahat. Dahil sa tingin ko'y ikaw o ang inyong pamilya ang karapat-dapat na magmay-ari nito." Sa mga sinabing yun ni Lolo Pacifico kay Mang Delfin ay wala na siyang nagawa pa kundi ang tanggapin ang nasabing mga lumang barya. Papalabas na sana ng kanilang tindahan ang matanda, subalit pinabaunan pa siya ni Mang Delfin ng pera. "Tanggapin niyo po ito, Tatang Pacifico. Sige na po. Ito po'y makakatulong po sa inyo sa oras na kayo po'y inabot ng gutom sa daan," ang sabi ni Mang Delfin. Subalit hindi siya nito sinunod. Hindi nito tinanggap ang perang ibinigay niya sa kanya at ito'y nagpatuloy na sa kanyang paglalakad ng paika-ika at nanghihina. Nakakaawa ang matandang yon. Sana na may hindi siya mapaano sa daan o sa lugar na kanyang pupuntahan, ang mahinang sabi ni Mang Delfin habang habol-habol ng kanilang mga paningin. Ang matandang si Lolo Pacifico, pagkatapos noy, tinitigan niya muna at sinuri-suri ang mga nasabing barya. Silang lahat ay nagtaka, lalo na nga si Mang Delfin at si Aling Kulasa dahil bago lamang sa kanilang paningin ang mga nasabing barya. Subalit bilang pagrespeto at pagsunod sa mga tagubilin
ng matandang si Lolo Pacifico'y kanila itong inilagay at inihalo sa lalagyan ng kanilang mga perang benta. Wala na silang tinubo ng araw na yon at halos masasabing sila ay nalugi sa kanilang karinderya o tindahan ng mga lutong ulam ng araw na yon. Subalit, masayang masaya silang mag-anak na magkakasamang umuwi sa kanilang baryo, lulan ng bangkang dimotor. Hindi mahalaga sa kanilang pamilya kung sila may magdanas ng pagsubok o pagiging hikahos sa buhay, dahil para sa kanila ang mahalagay walang nararamdamang sakit ang isa sa kanilang pamilya. Higit sa lahat sila'y magkakasundo at namumuhay na wala silang nilalabag ni isang utos ng Panginoong Diyos. Inaumagahan, araw ng linggo, muli silang magkakasamang pumuntang bayan, hindi upang magbukas ng kanilang tindahan, kundi ang pumunta sa templo o tahanan ng Panginoon. Nagpasalamat silang lahat sa dakilang lumikha at masasabi talagang isang perpektong pamilya kung sila'y titingnan. Nagsasama silang parang sila'y magkakapatid lang ang turingan sa bawat isa, subalit hindi nawawala ang pagrespeto o paggalang sa kanila ng kanilang tatlong mga anak. At nang sumapit na nga ang araw ng Lunes, ang unang araw na magbibigay ng mga katanungan, mga pagtataka sa isip ni Mang Delfin o ng kanyang buong pamilya, ang araw ng Lunes na siyang naging umpisa o simula ng mga pagbabago ng kanilang buhay, subalit hindi ng kanilang pagkatao, sapagkat nakakapagtakang pagpatak pa lang ng mga alas 8 ng umagay, paisa-isa nang dinarayo o dinadagsa ng mga mamimili ang kanilang mga lutong ulam, dahilan upang itong si Aling Kulasay nahihirapan na kung sino sa kanilang lahat ang kanyang uunahing pagbibintahan. At yun ay napansin ng kanyang pinsang buong, si Aling Laura. Tinulungan siya nito sa kanyang mga ginagawang pag-aasikaso sa nooy mga nagdagsaang mga mamimili. Hindi yun ang inaasahan ni Aling Kulasa na yun ang mangyayari, at inisip niyang baka isa lamang yung panaginip, subalit yun ay totoo. Pagpatak ng mga alas 11 ng umagay, ubos na ang kanyang mga nilutong mga ulam at ang mga kaning sinaing ni Aling Laura, subalit yun ay naging taliwas sa kanilang mga kadikit na mga tindahan ng mga lutong ulam, sapagkat kung titingnay, para bang nagkabaliktad na ang sitwasyon, nilalangaw na at parang inaantok na ang mga may-ari ng mga tindahang nasa paligid nila. At sa tuwing nakikita nila sa tindahan si Aling Kulasay, tinititigan nila ito ng napakatalim na para bang merong malaking atrasong nagawa sa kanila si Aling Kulasa. Salamat po, Diyos ko. Sana po'y magpatuloy ang tagumpay ng ating maliit na tindahan ng mga lutong ulam sa bayan. Ang masayang sambit ni Mang Delfin, sapagkat nabanggit na sa kanya ni Aling Kulasa ang nangyari sa kanilang tindahan, sa kung papaano ito dinagsa ng mga mamimili. Para sa kanya'y walang ibang may gawa noon kundi ang bisa o kapangyarihan ng dakilang lumikha. Wala sa isip niya o hindi pumasok sa kanyang isip na baka maaaring ang swerteng yon ay nagmula sa kanyang pag-aaring mutyang nanggaling sa langka. At sa mga nasabing sinaunang bariyang ibinigay ni Lolo Pacifico, ang nangyaring yon sa kanilang tindahay naulit pa ng naulit ng maraming beses. At para bang wala nang katapusan pa ang pagdaloy ng swerte o tagumpay sa kanilang naisip na itinayong negosyo, mas lalo pa itong lumakas at dinarayo ng mga tao sa kanilang bayan, dahilan upang magpasya na itong si Mang Delfin at si Aling Kulasang
iparenovate o pagandahin at palawakin pa ang kanilang pwesto. Pumayag naman doon ang kanyang butihing pinsang si Aling Laura sapagkat nakikita naman niyang sa kabila ng mga naging tagumpay na tinatamasa ng mag-asawang sina Mang Delfin at Aling Kulasay, saksing buhay si Aling Laura na kailanmay hindi ang mga ito nagbago ng pag-uugali. Sa halip ay mas lalo pa silang naging mapagpakumbaba sa kanilang kapwa. Marunong gumalang sa mga taong matanda man sa kanila o mas bata. Hindi rin sila mahahalatang may pera dahil normal kung sila'y manamit. Kumuha na rin sila ng mga tauhang makakatulong sa kanilang nooy. Isa ng totoong karinderya kung titingnan at nang hindi maglaoy. Sa paglipas ng mga araw at mga buwan ay gumapang at mas lalo pang lumago ang kanilang negosyo. Kumalat ito, Sir Jess, sa paraang ito'y nagkaroon ng mga branches sa iba't ibang bayan ng kanilang probinsya. Masasabi talagang sobrang swerte na ng pamilya ni Mang Delfin at ni Aling Kulasa sa lahat ng mga bagay dahil sa sila'y pinalad at biniyayaan sila ng mga tapat na mga tauhan. Subalit sa kabila ng kanilang tinatamasang tagumpay ay siya namang pagkalat ng mga imbentong mga kwento o mga paninira sa kanilang pamilya ng mga may-ari ng mga karinderyang kadikit nila o masasabing mga karibal sa negosyo. Ipinagkalat ng mga itong mga karne ng mga tao ang niluluto ni Aling Kulasa. Hindi lamang yon, may nalalaman daw sa kapangyarihang dilim na katulad ng panggagayuma at pambabarang si Aling Kulasa at si Mang Delfin. Nilalawayan daw ni Aling Kulasa ang mga bawat putahing kanyang niluluto. At itong si Aling Kulasa at Mang Delfin ay may dugo o nagmula sa lahing mga aswang, mga samot-saring paninira na ang kanilang buong akalay magiging daan upang mawala ng mga customers sina Aling Kulasa. Subalit, sa bawat paninirang kanilang ginagaway ay siya namang pagpapakumbaba ng mag-asawang sina Mang Delfin sa mga ito. Hindi nila ito pinapatulan, kundi taimtim nila itong ipinagdarasal. Nagkaroon sila ng sariling pundar na isang simpleng tahanan. Hindi sila nakakalimot sa Panginoon dahil sa tuwing araw ng linggoy, saradong lahat ang kanilang mga karinderya saang bayan man ito nakapwesto upang pumasyal sa Panginoon at upang makabanding na rin ng kani-kanilang mga tauhan ang kanilang mga sariling pamilya. At doon na nga nagkaroon ng katuparan ang nooy matagal nang pinapangarap ng mag-asawang sina Mang Delfin at si Aling Kulasa. At iyon ay ang tumulong sa kanilang kapwa o magkawang gawa gamit ang kanilang sariling perang pag-aari. At ang dahilan nooy, ayon kay Mang Delfin, Mga anak, asawa ko, ang tagumpay na ating tinatamasa ngayon ay may dahilan. Ito'y ipinagkaloob sa atin ng Panginoon hindi lamang para sa ating pamilya, kundi para sa ating kapwang nangangailangan ng tulong. At isa yon sa mga utos ng Panginoon, ang tumulong sa ating kapwa. Masayang pinakinggan at sumang-ayon kay Mang Delfin ang kanyang buong pamilya. Hanggang sa isang umaga noon, sa kanilang pwesto'y habang nagluluto itong si Aling Kulasa at nagkataong wala sa kanilang tindahan ang kanyang pinsang si Aling Laura'y, lumapit sa kanya si Mang Victor, ang sabongerong asawa ni Aling Laura. May himas-himas itong panabong na isang mayahin. Kasunod ay, Magandang umaga, Kulasa. ang pambungad na pagkakasabi ni Mang Victor kay Aling Kulasa. Gumanti naman ang pagbati sa kanya nang nakangiti si Aling Kulasa, kung kaya't
Kulasa, may sadya sana ako sa'yo. Kuwan, kasi, maaari bang makahiram kahit 1,000 lang? May magaganap kasing sabong mamaya. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin agad sa'yo mamaya. Ang sabi ni Mang Victor, walang pagdadalawang isip namang inabutan siya ng pera. Unang kanyang hinihiram nitong si Aling Kulasa, at ito ay makikita ng masayang tumalikod kay Aling Kulasa. Subalit ang isang beses nitong ginawang pangungutang kay Aling Kulasa ay nagpatuloy pa sa paglipas ng mga araw, dahil sa itong si Mang Victor ay masasabing suga pa o lulong sa sabong. Marami na itong mga pinagkakautangang mga kakilala, ngunit wala itong isang salita. Inabuso niya si Aling Kulasa. Subalit dumating ang pagkakataong minsan niya itong siningil o pinaalalahanan sa kanyang perang hiniram kay Aling Kulasa sa maayos na pananalita. Ngunit tila atang nag-iba ang naging pangyayari, dahil sa itong si Mang Victor pa ang siyang nainis kay Aling Kulasa. Tumaas ang kanyang boses sa harapan ng mismong mga customers nila Aling Kulasa. Hoy, Kulasa! Aba! Baka naman nakakalimutan yung kung hindi dahil sa akin o sa aming dalawa ni Laura, ay hindi kayo magkakaroon ng marangyang buhay. Kulasa! Kayong lahat ng mga naririto, makinig kayo! Alam niyo bang kung hindi ako naawa sa babaeng ito at pumayag nang siya'y makiusap sa aming magtatayo sila rito noon ng karinderya, hindi sana sila magkakaroon ng magandang buhay na dapat sana'y kami. Kami sana ang mayaman ngayon dahil sa amin ang pwestong ito. At ikaw, Kulasa, alam mo ba kung ano ang pwedeng itawag sa'yo? Isa kang babaeng walang utang na loob. Bakit? Dahil ang mga perang hiniram ko sa'yo kulang pa sa mga naitulong ko sa'yo. Kayang-kaya kitang palayasin dito kung gugustuhin ko. Naiintindihan mo ba? Ang pasigaw na pagkakasabi ng Noy, walang hiyang si Mang Victor, samantalang si Aling Kulasay, bagamat totoo at aminado siya sa kanyang sariling, nakakaramdam na siya ng inis at hiya sa mga sinabing yun ni Mang Victor sa kanya. Subalit, higit na mas nangibabaw pa rin sa kanyang isip na wag nang patulan pa ang mga kalapastanganang pinagsasasabi sa kanya ni Mang Victor. Sa halip ay mas pinili niyang tumahimik na lamang habang siya'y nakaupo sa kanilang kaha. Subalit, tama na yan, Victor. Tama na yan. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasasabi mo? Aba, Victor, ikaw pa itong may sabit, pero ikaw pa ang may ganang magalit. ang boses ng nooy kararating lang na isang pulis ng bayan. Sir De La Torres, kayo po. At may kasama kang dalawang mga tauhan. Ang gulat na pagkakasabi ni Mang Victor. Oo, Victor. Kami nga. Victor, dalawa lang ang maaari mong pagpilian. Babayaran mo ba si Aling Kulasa o pipirsahin ka naming dalhin sa kulungan? At meron pa kaming regalo sa iyong porselas. Tandaan mo ito, Victor. Marami ng mga reklamo sa iyo at naghahanap lang kami ng magandang pagkakataon na ikay aming ikulong. Ang sabi pa ng naturang pulis sa kanya. Magbabayad naman po ako talaga, sir. Kaya lamang po ay masyado pong nagmamadali itong si Kulasa na para bang ibang tao ang tingin sa akin. Ang pangangatuwiran pa ni Mang Victor. Normal yon, Victor. Dahil sa siguro'y puro ka lang paasa. Sige na, Victor. Gumawa ka ng paraan upang mabayaran ang utang mo kay Aling Kulasa. Dahil kung hindi ay, babalik kami rito at ikukulong ka namin. Pagkatapos na sabihin yon sa kanya ng nasabing pulis na yon, ay tumalikod na ang mga ito. Tandaan mo ito, Kulasa.
May araw ka din. Hindi pa tayo tapos. Ang sabi ni Mang Victor kay Aling Kulasa, kasunod ay padabog itong tumalikod at naglakad palayo sa kanilang karinderya. Grabe naman yon. Ang sama-sama ng ugali. Isipin mo ha, siya pala itong may utang siya pang may ganang magalit. Ang sabi ng ilan sa mga kumakain sa kanilang karinderya, ang nangyaring yun sa pagitan ni Aling Kulasa at Mang Victor ay labis-labis na ikinatuwa ng mga inggitero at mga inggiterang mga may-ari ng iba pang mga kainan na nasa kanilang paligid. Inisip nilang lahat ng yon ang magiging ugat na upang mawala sa kanilang pwesto at sa kanilang paningin sina Aling Kulasa. Sa sobrang saya ng mga ito'y nagdiwang sila at nag-inuman sa kanilang mga pwesto o karinderya. Subalit para kay Aling Kulasay, hindi yun ang nakikita niya. Alam niya't umaasa siyang magiging maayos din ang lahat tungkol sa kanilang dalawa ni Mang Victor. Hayaan mo na lang si Victor Kulasa at huwag mo na lang siyang singilin. Siguro na may sa mga ibinabala sa kanya ng mga pulis ng bayan ay mahihiya na siyang umutang pang muli sa iyo. Tulong na lang natin sa kanya ang perang hiniram niya sa iyo. Ang payo't sabi ni Mang Delfin kay Aling Kulasa nang sila'y nasa kanilang mismong tahanan at naghahapunan. Lumipas pa ang mga araw, Sir Diaz, na namuhay sila ng simple sa kabila ng kanilang tinamong tagumpay. Wala silang pinipiling taong inaabutan ng tulong, basta totoong nangangailangan ng tulong, at do'y paunti-unti nang pumapasok sa isip ni Mang Delfin ang mga katagang. Talaga bang totoo ang mutya o ang swerte ng mutyang galing sa langka at ang mga lumang bariyang ibinigay sa amin ni Tatang Pasipiko? Hindi dapat ako nag-iisip ng ganto, dahil wala ring silbi ang isang pampaswerte o mutya kung wala namang ginagawa sa buhay ang isang tao. Pero ang sinabi ni Mang Beltran at ni Tatang Juan ay magkatugmang magkatugma. Doble ang bisa ng isang mutya pag ito ay ginamit sa mabuti at nagpupursige sa buhay ang nagmamay-ari noon. Basta isa lang ang nasisiguro ko ngayon. Ang lahat ng swerteng aming tinatamasa ngayon ay biyayang galing sa itaas. Ang wika ni Mang Delfin sa kanyang sarili habang siya'y nagpapahinga sa kanilang lukarang ibininta sa kanila ng kanilang kabaryo. Sino ang makakapagsabing ang nooy nagpapaupa lamang na maglukad at magtabas ng mga damo sa bundok? Dahil sa sila'y walang sariling pag-aaring lupain sa bundok, ay nooy ay meron ng malawak na pag-aaring niyugan at palayan, bunga ng kanilang pagtityagang mag-asawa. Aba, teka lamang, kilala ko itong tumatakbong ito Papalapit sa akin, si Simeon, isa sa aming kababaryo, at parang meron siyang importanteng sadya sa akin. Ang nagtatakang sabi ni Mang Delfin, at nang nasa kanyang harapan na nga si Mang Simeon ay isang masamang balita ang kanyang ibinalita kay Mang Delfin. Delfin, si Victor, nasa hospital ngayon at delikado. Nagwawala ito sa sabungan dahil sa dinaya raw ang kanyang manok panabong. Kung kaya't ay natalo ang kanyang panabong. At sa inis niya ay dinakma niya kaagad ang pumapalag-palag pang panabong upang sana'y ibalibag sa harang ng sabungan. Subalit Delfin, aksidente siyang tinamaan ng matalas at matulis na tari sa kanyang tiyan. 5 malalalim na tusok ng tari, Delfin, ang bumaon sa kanyang tiyan. Rumigo doon kaagad sa tindi ng kaba ang dibdib ni Mang Delfin. Nakaramdam siya ng biglaang pagkabahala, awa at takot para sa buhay ni Mang Victor. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment,
pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po, mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong, sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo, mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, Kay Paring Gerard Bacaresa, pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G. Sumudyo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, Kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot,
kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Leonard Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,